Yan, ito nakalagay. According pa naman kay Sara, according kay Sara mga kababayan, na Australia daw ang bansang isa sa kanilang pipilian na handang tumanggap kay Digong. Ito ang sabi, Australia. Binalita na sa news 24 oras kanina. Tagumpay! Reject. Reject. Walang gilit na. Masakit na. Reject. Umuwi ka na, Sara. Magtrabaho ka na lang. Huwag ka na magsayang pera dyan. Ito ang sabi, mga kababayan. Basahin ko pinagyabang ni Sara yan kahapon. Yung nandun siya sa Australia. Ito ang sabi. Inihayag ni Vice President Sara Duterte nitong linggo, Hunyo 22, sa kabilang umano ang Australia sa mga bansa na kinukonsidera para sa interim release ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasalukuyang nakapiit sa International Criminal Court Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Ngunit nilinaw ni VP Sara na hindi siya nagtungo sa Melbourne, Australia para sa interim release ng kanyang ama. Sa ginanap na rally ng naturang bansa nitong linggo, sinabi rin ni VP Sara na nagpadala siya ng informal message kay Australian Foreign Minister Senator Penny Wong. Unfortunately, she is unable to meet me on Monday, so I will not be visiting Australian government official for this visit, aniya. Aniya pa, ipinapaalam niya kay Wong na nasa Australia siya para magsagawa ng rally at tinatanong kung maaari ba siyang makausap para lamang mga musta. So ito na, Australia kinonsidera sa interim release ni Digong. Sabi ni Sara, Australia in the list of countries that are considered by the lawyers, saad ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa interim release ng kaniyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Australia daw. Ang tanong, reject nga Hanapin natin sa news Hanapin natin. Interim release. Duterte. Ay nako. Reject na naman. Reject. Ito na. Interim. Ay, Diyos mio. Alam mo, gasayang lang kayo ng pera. Kung inipon nyo yan, may mga pera pa sana yung mga anak ninyo. Ito na, mga kababayan. Balita. Ito, balitang balita. Hindi to fake news, Mabuhay! Mamatay si Digong! Ito na. The prosecution team at the International Criminal Court urges the trial chamber to reject the request of former President Rodrigo Duterte for an interim release. The prosecution formally responded to the defense team's urgent request. It said the continued detention of the former Philippine leader is necessary to ensure his appearance at his trial and that he will not obstruct or endanger the investigation. The prosecution explained releasing Duterte could endanger the case because of the possible opportunity to intimidate or threaten witnesses through his associates or family members who remain in power. The prosecutor cited his daughter, Sara Duterte, who is vice president and a reserve colonel in the army with strong links to the police and military. The Bangsamoro's chief minister orders all his ministers... Rinig niya! Ulitin ko The prosecution team at the International Criminal Court urges the trial chamber to reject the request of former President. Naubo tuloy ako. Reject! Nakakaiyak. ICC prosecutors hiniling na interim release. Eto na. Pinapapabasura ng Office of the Prosecutor sa ICC Pre-Trial Chamber ang hiling ni dating Pangulong Duterte ng interim release. Nakatutok si Marisol Abdurrahman.
Hiniling ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court na ibasura ng korte ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Redacted o tinanggal ang ilang bahagi ng tugon na naka-upload sa website ng ICC dahil sensitibong impormasyon ang nilalaman nito. Sa 12 pahinang tugon, sinabi ng prosekusyon na naniniwala itong kailangan ang patuloy na detention ni Duterte para masigurong dadalo ito sa kanyang paglilitis, masigurong hindi niya haharangin o ilagay sa peligro ang investigasyon at ang court proceedings, at para mapigilan siyang ipagpatuloy ang paggawa ng krimen na nasa jurisdiction ng korte. Kabilang sa dinitalyang dahilan ang hindi raw pagtanggap ni Duterte sa legitimacy ng legal proceedings laban sa kanya. Kita raw yan sa mga pahayag ni Duterte at sa mga ikinulos ng kanyang mga kaanak. Particular, ang pagsabi nilang kinidnap si Duterte ng ICC. Nako, sabi ko nga sa inyo eh. Yan. Kasi sinabi nyo kasi kinidnap ng ICC, tapos binaboy ninyo si Motok, yung judge. Tapos sinabi nyo pa yung si Karim Khan na prosecutor ng ICC, sabi nyo rapist. Ayan. Minsan kasi, imbis na ang ICC maawa kay Digong, mas lalong nagagalit. Kasi dahil yan sa mga bobong DDS. Biruin nyo ba naman? Yung account ni Julia Motok, binaboy ng mga DDS. Kung ako, prosecutor ako doon, matatawa ako, mas lalong pag-iinitan ko. Yan ang rason. Tapos sinabi pa nila, kinidnap daw ng ICC si Digong. Pakinggan ninyo. Ang paggawa ng krimen na nasa jurisdiction ng korte. Kabilang sa dinitalyang dahilan ang hindi raw pagtanggap ni Duterte sa legitimacy ng legal proceedings laban sa kanya. Kita raw yan sa mga pahayag ni Duterte at sa mga ikinulos ng kanyang mga kaanak. Particular, ang pagsabi nilang kinidnap si Duterte ng ICC. Tinukoy pa ang pagpukol ng cellphone ng common law wife ni Duterte na si Hanilet Abansenya sa isang miyembro ng arresting team noon sa Pilipinas. Ginamit pa ng ICC doon. Pinahalo ni Hanilet ng cellphone yung noon ng pulis. May evidence. Wala na. Si Duterte manatili sa basurahan. Yan na. Mga kababayan. Walang pag-asa. Not yet decision. Wala na. TDL. Kahit sabihin mong not yet decision, ano na yan, confirm na yan, reject. Sasabihin pa mismo ng ICC, pinagbintangan pa nila, kinidnap ng ICC si Digong, at ayun pa nga sabi, ginamit pa ng ICC na pinalo ng cellphone yung pulis na naghuli. Paano ba naman kasi, ang babastos kasi ng mga DDS? Bobo na nga, bastos pa. Wala na. Goodbye. Dahilan para masugatan ito. Nananatili rin daw makapangyarihan si Duterte. Kaya posibleng malagay sa peligro ang investigasyon at ang seguridad ng mga testigo at mga biktima. Kapag pinayagan ng interim release, mas magkakaroon daw siya ng akses sa kanyang mga koneksyon para isagawa ito. Binanggit dito ang kanyang mga anak. Particular si Vice President Sara Duterte na may impluwensya sa gobyerno at mga kaalyado ng kanyang ama. Binanggit din ang impeachment proceedings laban kay VP Sara at ang aligasyong nagbalak siyang ipapatay si Pangulong Marcos. Ayan pa. Wala na. Kasi biruin mo, si Digong makakalaya. Dahil sa kabubuhan ng mga DDS, ayun nangyari. Sasabihin mo, pag nakalaya si Digong, syempre, powerful pa rin si Sara. Syempre, vice president siya. Dati siyang army reservist. Tapos, meron pa siya mga kaalyado. Tapos, syempre, kung chismoso si Kaufman, syempre, makikichismis din yung ICC. Kung chismoso si Kaufman, makikichismis din ang ICC. Alam ng ICC, nagmonitor ang ICC, tinitignan ng ICC, pinahamak ninyo si Duterte, mga DDS. Kaya sabi ko nga sa inyo, sa bagay, pag DDS nga naman, bobo. Di ba? Diyos mio, Marimar. Wala na. Sa bungero din ba si Bato? Di ba? Hey, DDS, your daddy ain't coming home. It's Diddy's big fail. Basura, itapon dapat at iplas duro. Diba? Wala na.
Wag na kayong sabihin na not news at all, not confirming whatsoever. Wala na. Reject na yan. Mismo na yung mga ano na ang nagsabi, nakalagay dito, the prosecutor promptly engaged in good faith discussion with the defense to negotiate the conditions set that may mitigate the rest identified above. Ang nakalagay, no conditionally, none. Tapos mayroon pang isa, no about sa condition, about sa not at all. Diba? Wala na. Good luck. Bye-bye na. So ito mga kababayan, panghuli natin. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, naawa ako kay Dig.